Ang Ebanghelyo ngayong Lunes, 13 ng Mayo ay mula kay San Juan. Sinabi ng kanyang mga alagad kay Jesus, "Ngayon po'y tuwiran na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinghaga. Ngayon alam na po namin, alam ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangang tanungin pa kayo ni numan. Dahil dito, naniniwala po kami na kayo'y mula sa Diyos." Sumagot si Jesus, "Talaga bang naniniwala na kayo? Darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatak-watak kayo. Magkakanya-kanya kayo ng lakad at iiwan ninyo ako. Gayon may hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang nagsulat ng ating Faith Food Reflection ngayong araw ay si Brother Paulo Fresnoza ng Hand of the Sower Catholic Community. Kapos ang karaniwang Kristiyano. Sa aking pagninilay sa aking journey kung paano ako humantong sa kasalukuyang yugto ng aking pananampalataya, may naengkwentro akong Kristiyanong manunulat, si C.S. Lewis, sa pamamagitan ng kanyang aklat na Mere Christianity. Simple ang pagkakasulat ng librong iyon, parang nakikipagkwentuhan. Nabanggit ko ito dahil may sinasariwang armas ang demonyo na ginagamit sa panlilinlang ng mga mananampalataya. Mas kapansin-pansin, lalo na nasa age of information na tayo. Itong armas na ito ay nagpapahayag na huwag na mag-level up sa pananampalataya at kaalaman sa Diyos. Ngayon po'y tuwiran na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinhaga, sabi ng mga apostol. Hindi kailangang sobrang dami nating alam upang maging lingkod ng Diyos at makagawa ng malaking pagbabago sa mundo, sa kapwa at lalo't higit sa ating sarili. Halimbawa na lamang dito ay ang mga apostol, mga ordinaryong tao, kapos sa maraming bagay, kahit paminsan-minsan sa pananampalataya gaya nila Pedro, Tomas at ng iba pang mga alagad. Gayunman, kailangang mayroon tayong sapat na kaalamang dakila, totoo at nakaugat sa buhay ni Jesus na handa nating isabuhay, ipagbunyi at yakapin hanggang kamatayan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito, ngunit tibayan nyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Manalangin tayo. O Espiritu Santo, baguhin mo ang aming kampanteng puso at isipan upang lubos ka pa naming mahalin at maintindihan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.